In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pagdating ng Holy Week, magpakatotoo naman tayo. Ipahayag natin sa ating buhay ang sinasabi ng ating pananampalataya. Sa tingin ko, hindi naman tayo sadyang plastic. Pero kung tutuusin, may bahid ng kaplastikan ang bawat isa sa atin. Hindi man ito laging sinasadya, bunga pa rin ito ng kasalanang nakaukit sa ating pagkatao. Gayunpaman, kung nais nating maging totoo, kailangan natin suriin ang ating kalooban, ugali, at mga kilos. Sa konkretong halimbawa, nais natin makilala at sumikat, hindi ba? Ginagawa natin ang iba't ibang paraan upang mapansin tayo. Sa isang banda, normal lang ito, ika nga, gregarious animals tayo. Hindi tayo mapakali kapag walang kaibigan, walang sumasang-ayon, walang kakampi, kausap o kasalo. Madalas dumidikit pa nga tayo sa mga taong kilala o may impluwensya dahil sa kanilang posisyon, kayamanan, o anong mang anyo ng kadakilaan. Ang masaklap pa nga dito, kapag nasobrahan ang pagtingin sa sarili, nauuwi ito sa kasakiman, inggit, selos at galit, lalo na sa mga mas nabiyayaan o sa mga nakikita nating hadlang sa ating pag-asenso o pagsikat. Madaling makita ang ganitong sakit sa pagkatao kapag tayo'y nagiging sakim sa pansin, ngunit maramot sa pagbibigay puri sa iba. Ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos sapagkat ipinakita niya ang tunay na pag-ibig, ang pinakadiwa ng pagka-Diyos. Ibinuhos niya ang kanyang pansin, pag-alala at pagmamahal sa mga dukha, sa mga nasa laylayan ng lipunan at sa mga kinalimutan ng mundo. Ibinahagi niya ang kanyang buhay sa pagmamalasakit sa mga nagdurusa, naaapi at napagsamantalahan, sa mga taong madalas hindi pinapansin ng lipunan, lalo na ng mga abala lamang sa sarili at sakim sa kasikatan, kapangyarihan at kaginhawaan ng buhay. Jesus Christ crucified, Have mercy on us. may the souls of all the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen.